Day in my life, asa rakitira na walang pera. Charot. For today's video mga day, gagawa na naman tayo ng ating paninda. Ayan. Hello guys, welcome back na po sa YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Artiaga, ang inyong higala. So guys, for today's video ay ayan, nagmekos-mekos tayo mga people. And guys, ang minekos-mekos ko ngayon ay ito ang ating gulaman. Ayan, flavor mango. Mango flavor. Baliktad, ano ba? So ayan guys, gagawa tayo ng gulaman ngayon. Hindi ito gulaman na na matamis na binibinta. Ang gulaman natin ngayon ay pansahog sa ating tapioca. Ayan, ang ating bagong recipe sa ating paninda, no? So dati hindi ako nagbenta nito mga people kasi may kasama akong nagbenta. Tapos ngayon, ang kasamahan ko na nagbenta ng ganitong tapioca ay umalis, pumunta siya ng Cebu, kaya ako ang pumalit na nagbenta sa kanya. So ngayon, ito na ang ating gulaman. So ayan, syempre gagawa muna tayo ng gulaman, no? Bago tayo makagawa ng tapioca. Syempre isa ito sa mga ingredient. Hindi to tapioca guys, na yung tapioca talaga na tapioca. Ito ay parang semi-palamig na tapioca. Ayan, marami siyang sabaw na maraming yellow na inano lang siya, parang iano lang natin ng cup. Ayan, diba? So ayan, ito ang ating gulaman. Ayan, dilaw kasi nga it's a mango flavor. Ayan, wala akong lagayang iba guys eh. Ito yung tupper na lagayan natin sa ating paninda papunta sa school. So ayan, ganyan siya habang pinapalamig natin kasi kailangan naman siyang palamigin mga jay, no? So habang hapon ngayon, it's a hapon. Ay nag-ababad na rin ako ng ayan, sago. Siyempre ang tapioca may sago siya. Ayan ang ating sago. Ibabad muna natin siya guys bago natin siya lagain. So ayan, hapon pa lang ay nagluto na ako ng gulaman at sago. Siyempre hindi mawawala itong gatas. Ayan, condensed at evap. Isang condensed at isang evap. Yan po ang ating pansahog sa ating tapioca. The next day. So ayan, kinabukasan ay dito na tayo sa aking tindahan ni Aleng Dadel. So guys, dito na ako sa kantin. So ayan, pagdating ko mga people ay ayan, nag-display na ako sa ating mga paninda mga jay. Ayan. So yun, mag-display na ako. Tsaka unang-unang gagawin natin ay muna tayo sa ating tapioca. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung klaseng tapioca ang meron tayo ngayon ang ating gagawin. Anong klaseng tao, charot. So ayun guys, nag-display muna ako. Ayan, nilabas ko muna yung mga tupper na nilagyan sa ating mga paninda para makita naman ng mga kabataan na mayroon na tayo, no? So habang tayo ay nagtitimpla, ayan, nagawa tayo sa ating tapioca. Ayan ang ating mga ingredient na ilalagay mga day. So ayan, yung mga sa galon ay gulaman yan at ang tapioca. Ayan, inano ko na siya. Tapos dito sa isang tumbler ay nilagay ko yung gatas para hindi na tayo mag-open box. Nilagay ko na siya sa tumbler para diretsahan na nating ilagay dito sa may, ayan, jug ba tawag dyan? So ayan, sa may jug. So marami ang tubig guys. Hindi natin bawasan natin ng tubig kasi maraming tubig. So bago natin siya sahugan ng mga ano. So yan, just watch and learn na lang mga jay kung ano yung una at huling ilalagay. So syempre guys, ang ating unang ilagay para siya malusaw, nilagay ko muna unang-una ang tubig. Charot, syempre tubig So bawas-bawasan natin ang tubig kasi baka hindi natin matchance sa paglagay natin sa yellow ay na siya, sobrang dami na. So yan, first ang unang inilagay ang sugar, tapos emekos-mekos, tapos ay ilagay na natin ang ating dapat ilagay. So ayun dyan guys, just watch and learn sa ating for today sa kaganapan dito sa aking maliit lang na tindahan. Hindi naman ito tindahan guys, kasi kantin. So andito na ako sa kantin. Ako talaga yung pinakaunang dumating. Everyday ako ang unang-unang makaplastada dito mga jay kasi ako lagi nauna. So maya-maya ay darating na ang ating mga kasamahan daters. So habang tayo ay manood kayo, maggagawa na ako ng ating tapioca na gulaman. Diba? So ano ba yan, tapioca na gulaman? May gulaman ba yung tapioca mga jay? Mayroon naman So ayan, just watch and learn na lang mga people sa ating for today's video. Enjoy watching. Charing.
So yun guys, look at the tapioca that we are cooking. So yan na guys, ang ating tapioca, ayan siya, di ba? Kumaibabaw ang ating gulaman sa ating mga, ano ba tawag dyan? Sago, ayan, loading sila dadil. Ayan siya. So ganyan lang ang itsura niya mga Zay. Tsaka andyan na yung kasama ko, ayan, no, nakita natin. So, di ba? So, ayan. Continue na tayo sa ating pag-display ng ating mga paninda at maya-maya ay magbalata naman tayo ng mango, no? Mangga Indian mango. So, yan na guys. So, yummy tapioca here. Ganito ang aking buhay araw-araw mga people, ang magbenta, magtinda dito sa maliit na aking negosyo dito sa eskwelahan, no? So very blessed ako at thankful po na nakapag-ano ako ng pwesto dito kasi dati wala akong ano guys, ganito nag-ano lang ako, nagyaya ako ng bata, no? Nagyaya ako for almost 4 years po mga Zay. Yes, 4 years po akong nagyaya. Tapos ay may isang guro, teacher ko dati na ano, bakla. Tapos inalog niya ako na madilin, magbinta ka dito sa school, bigyan kita ng pwesto. Ay nako, ay grab it talaga mga Zay. Hindi na ako nag-atubili, wala nang patumpik-tumpik pa, hindi na ako nag-iisip. Talagang nag-ano ako, no? Nagbenta ako kaagad kasi di ba, it's a chance ko na makapagbenta, na makapagnegosyo ng maliit na negosyo dito sa eskwelahan. Although na ngayong taon parang hindi maganda yung takbo ng aking negosyo dahil po sa laging umuulan at laging walang pasok, naiirita na talaga ako mga Zay. Hindi na ako natutuwa sa laging walang pasok kasi pag walang pasok, wala tayong pera, no? Wala tayong monarchs o, di ba? Naiinis na ako sa ulan kasi araw-araw na talagang umulan, guys. Buti na lang pagpasok ng Marso, ayan, very thankful po ako sa aking birth month, o di ba? Pagpasok sa buwan ng Marso mga Zay, ay bigla nang wala ang ulan. O thank you Lord sa wala ng ulan. Maganda na yung panahon. Ayan, Marso, it's a summer day na talaga mga Zay kasi mainit na. Hindi na kami ginugulo ng ulan. Kaya ngayon very much happy na si Inday Dadil kasi continue na po ang aming paninda whole week o pag Saturday at Sunday. So maganda kasi itong guys, itong negosyo ko kasi Saturday and Sunday ay walang pasok. So ang aking buhay ay nandun man sa simbahan, no? Kapag Sabado at Linggo nandun ako sa simbahan, guys. Nilaan ko talaga ang araw na yan for my Savior. Yes, my one and only Savior, the Lord Jesus Christ. Ayan mga Zay. Yan, hindi ko talaga yan inaano yung araw na yan na Sabado kasi talagang sa kanya yan, Sabado at Linggo. Oo, sa Sabado, ang aking ginagawa ay naglilinis ako ng simbahan mga people. At kapag Sunday ay nagsimba, syempre. Oo, Sunday, simba. Tapos, ministry ko na children's ministry. Minsan, nagtuturo ako ng Saturday ng hapon. Tapos minsan, kapag very pagod ako that day sa paglilinis at paglalaba kasi maglaba din ako sa amin, no? Laba day kasi yan guys, Sabado. After kong maglaba, ayan, pupunta na ako ng simbahan para maglinis. Ayan, pag di ako pagod guys, ako ng aking mga kabataan. Oo, magtuturo at tapos magpapakain. Ganun ang aking buhay mga people, buhay probinsya. Simple pero happy. Ayan, ganun. Dapat happy mga Zay. Kahit ganito lang ang buhay natin, no? Minsan mahirap, hindi lang minsan talagang mahirap ang buhay. Kailangan pa rin natin magiging happy kasi importante yan ang happiness mga Zay. Kapag wala kang happiness ay hindi ka magtatagal dito sa mundong ibabaw. Yes guys, importante talaga ang happiness. Kailangan magiging masaya tayo kahit mahirap ang buhay. Kailangan pa rin natin magiging masaya. Kaya nga sa lagi kong sinasabi ay just always your smile. O diba? Smile lang tayo mga people kahit nahihirapan na tayo. Hindi natin iwawala ang pag-smile kasi ang smile, ang tawa, ang ngiti ay very po help sa ating mga kalusugan. Hindi niyo ba alam mga Zay? Alam niyo na ngayon. Yes mga Zay, ang pagngiti, pag-smile, very helpful po sa ating katawan. Very helpful po sa ating health. Yes guys, yan po ang aking alam. Kung hindi nyo alam, ngayon alam nyo na.
Yes, totoo yan guys. Very helpful po ang mga ngiti. Kailangan natin magiging happy always. Oo, wag nating idibdib yung mga kahirapan. Wag nating pahirapan pa ang dahil kay mahirap na. Oo, yes. Wag nating pahirapan dahil mahirap na. Hayaan na lang natin ang problema na mamumroblema sa kanyang sarili. Problema. Kasi kapag pinaproblema natin yan, ay mas lalong mamumroblema tayo. So yun guys, yan yung motto ko sa buhay na ang problema ay hayaang mamroblema sa kanyang sariling problema. Kasi kapag binoproblema na natin yan, talagang magiging problema yan. O, ganun. Happy lang tayo guys. Happy always. Kailangan natin magiging happy kahit sa simpleng buhay ay gawin nating napaka-happy. Kasi nga guys, life is too short. O ilalaan mo ba sa mga problema? Paano pag bukas wala na? O, di ba? Problema ka na naman. So yun guys, kaya lagi kong sinasabi na smile lang, ngiti sa labi. So yan lang guys ang aking mga kasabihan po today. Kasabihan? Ano yan daddy? Kasabihan? That's all for today's video and thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. Bye-bye guys and God bless everyone! Bye mga guys! See you on my next video!